my beloved Boss Mike Severa. Magulo ha, eto na. Panoorin natin kung paano mag-concert. Eto na! Concert ni BP Sara nyo. Okay, pasok. Up! Ay, Sara. Ang galing-galing. Di ba? Oh. Naloko Okay, isa pa ha. Isa. Oo. Ay, syempre, idol. Taylor Swift eh. Di ba? Idol niya. Kaya kailangan dapat, sabi ko sa inyo, hindi lang damit. Oo. Dapat yung Taylor Swift kinanta mo eh. Di ba? Oo. Ay, galingan mo! Sintonado eh! Ang sakit sa tenga. Sintonado. Di ba? Sara, oh. Parang ano, nasa cabaret ka ba? Kabira, o sige. Pakanta-kanta. Kita nyo? Binabas nyo si Sara, kinakantahan lang kayo, oh. Walang dating yung mga pambabas nyo kay Sara. Ah, sabi ni Sara, galingan nyo pa. Akit na ulang boses mo. Okay, pasok. Yes. Oh, palakpakan naman yung mga ututo. Palakpakan yung mga ututo, no? Galing-galing mo! Taylor Swift ng Pilipinas! Woo! Naloko na. Uy, Taylor Swift ng Pilipinas yan! Ano ba kayo? Oh, eto na si Pulong. Pasok! Naharap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnayan ang umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Ay! Nasaan na yung mga DDS na tawag ng corrupt si Pangulong Bongbong Marcos? Puro kayo akusa, wala naman kayong na isasampang kaso. O eto, si Pulong. Parang matagal na ito pero parang bago lang siya pandinig ko. Diba? O eto, may sinampa. Ay, alam nyo kasi mga kababayan, itong mga DD shit, lagi sinasabi nila, bangag, kurap, di ba? Magnanakaw, ganyan yung mga sinasabi. Pero wala naman silang naisasampang mga reklamo o kaso sa hukuman. Pero eto mga kababayan, etong mga kanilang mga iniidolo, kasama na nga itong si Pulong, eto, may sinampa na namang kaso. Ano sabi dito? Pasok! Sa pangmalaking balita, naharap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam narinig ninyo? Naharap saan? Drug smuggling at korupsyon. Ulitin ko, drug, smuggling, at korupsyon. Grabe, di ba? So, yung binibintang nila mga kababayan, si mga Duterte, ang ang inaakusahan ngayon at nasa korte. Sa pangmalaking balita, naharap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnayan ang umano'y pagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Sige, Pulong! Ano na? Ano tong kaso mo? Naku, Diyos ko po. O sige, isplat. O bago isplat. Sige, pasok.
Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Oy! Mans, bakit ba hindi ginagamit ni Sara yung apelyido mo? Ayaw? Ayaw niya? Ha? Tanong lang naman Tatanong lang tayo, di ba? Nakakapagtaka kasi. At dating Customs Chief ni Canorva Eldon. Nako, isa pa ito! Oo! Grabe, no? Itong mga walang ya talaga. Sige, tuloy. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para Allah sila. Ano ba yan? Yung mga Davao Group ba yan? Di ba? Mga Davao Group, no? Tapos sasabihin nila, malinis sila. Hindi naman nila maipaliwanag to mga kababayan Hindi nila maipaliwanag. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag. Kung wala silang kinalaman dito. Wala pa silang maipaliwanag. Di ba? makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Siyempre, tatay, presidente. Ano magagawa ni Trillanes noon? Sabi nga ni Trillanes nung nandito sa studio ko yan ang dami kong banta. Ang daming banta sa buhay ko ng panahon ni Digong ninyo. Sabi ko naman, excuse me po, digong lang nila. Di ba? Oo. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa. Daming droga, Ayaw namin ng droga! Oo. Ayaw namin ng droga! Ayaw namin ng droga na kayo yung susupply. Ang gusto namin kami lang. Ganun no? Sa ang shabu shipment, kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Kita nyo diba, iisang circle lang sila. Iisang circle lang sila. Ito siguro yung mga tinatawag na Davao Group. Alam nyo yung Davao Group? Yan yung mga yan yung mga sinasabi. I hate drugs. Brut. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Kita nyo, magkapartner ni Michael Yang. Sino ba si Michael Yang? Dapat tayo naman ang gagawa ng Matrix. Kasi si Digong, di ba mahilig gumawa ng Matrix yan? Ganyan-ganyan, pag ganun-ganon. Ang ending, kulong si Dilima. Di ba? Kulong si Dilima gawa naman tayo, Matrix. Pag ganon. Sino? Si Paeldon. Kay Carpio, kay Pulong. Tapos pupunta kay Charlie Tan, business partner naman ni Michael Yang. Tapos Michael Yang, best friend ni Digong. Ayos sa Matrix, ang bilis! Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at protector Pulong Duterte. Duterte. Pulong Duterte, protector ka pala sige, pasok. Scorpio. Mans Carpio, asawa ni Sara. Hoy, Sara, yung asawa mo daw, protector daw. Sul. Protector daw,
Oh, ending nakulong si Dilima. Yun na nga eh. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa. Alam, dami. Oh. Faildon, Capuyan, ako. Mga na-mention doon sa case. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faildon noong 2017. Eh syempre, 2017, babasura talaga yan. Ano pa aasahan nyo? Kung panahon ni Jerome, Jerome, kung panahon ni Digong yan, sigurado basura yan. Kayang-kaya ni Digong yan. Ganon. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na Pulong, dinala nga doon sa korte. Sana all, no? Sana all yung sinasabi ni Pulong, ganun din ang ginagawa nila. Di ba? O sa korte nyo, dalhin lahat yung mga sinasabi nyo. Adik, si First Lady, buong pamilya, adik, gano'n. Di ba? Sabi naman ng mga, mga minions nila, corrupt, mga gano'n. Di ba? Yun lang din. Kung ano sinasabi ng mga, nila, yun din ang sinasabi ng mga minions. Bakit di nyo nga naman dali sa korte tulad ng sabi ni Pulong? Wag dito sa social media dahil walang korte dito sa social media. Si Trillanes dinala naman sa korte Binalita lang Pulong. Di ba? Binalita lang Pulong ng mainstream. Kaya lang kasi mga kababayan, yung kanilang mga bunyag, mga sinasabi, hindi sinasakyan ng mainstream. Maliban na lang sa SMNI. Asahan nyo na, SMNI lang yan, di ba? Siyang ka pa, SMNI na. Magaling si Digong mag-divert ng istorya. Ngayon, tapos na sila. Our beloved Boss Mike Cervera.